Paano na natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo kung hindi nyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, 'di ba? Ang mga accusations nyo, salto-salto. Kaya Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Maya Vlogs, at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. So, ayan, for today's video is atin pong mapakinggan po ang sagot po ni Medit sa paratang po sa kanya ni Pulang Uod, no? At ito kasi ay sinabi niya po na isa po siyang nagsulsol kay V na magpapatulfo siya. So ngayon ito po ay nakarating po kay Medit at ngayon siya po ay sasagot. At ayan, mapapakinggan po natin yung kanyang sagot dito kung totoo nga ba o hindi. At ayan, bago po tayo magsimula sa ating video, ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe na po tayo. At syempre, ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng Kalingap partners. So, ayan, simulan na po natin panoorin yung video. Okay, feeling ko kailangan ko ng mag-video, mag-explain, para linawin and linisin ang pangalan ko. Kasi, bakit parang dinadamay ako? Bakit dinadamay niyo po ako sa kaguluhan niyo, 'di ba? Unang-una, sa'yo po, Kuya Radzane, wala po akong ginawang masama sa'yo. Wala akong sinabing masama sa'yo. Especially kay Viance, kay Dr. Love, wala akong sinabi. Wala akong, sa pagkakaalala ko wala po akong ginawang masama sa inyo. Wala akong sinabing masama sa inyo para pagsalitaan mo ako ng mga ganyan. And para pagbintangan mo ako ng kung ano-ano. So yan, may nag-send sa akin ng video na to nung nasa biyahe ako kanina. Kaya malapit lang umaling si Medit sa kaliwa. Sa yun sa nagsulsol kay Biansi na magpatulfo. Nagsulsul kay Biansi na magpatulfo. Yan po ang hirap Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, 'di ba? Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitawan natin, 'di ba? Paano na natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo kung hindi nyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, 'di ba? Ang mga accusations nyo, salto-salto. Kaya alam nyo, ayaw ko po talaga, as much as possible, 'di ba? Sabi ko, ayaw kong manghimasok. Ayaw kong ma-involve sa ganitong issue kasi sobrang dami ko na pong issue at may mga inaayos ako personally. And ayaw ko sana to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. And yung sulsul, dyan muna tayo sa sulsul na sinasabi mo. Paano susulsulan ko? Eto ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to, PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako, tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin nung sabi kong, sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Paglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, 'di ba? Parang may mga pinagsamahan. Lahat po ng Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa tulfo? Tapos sabi niya,
andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa tulfo ka? Sino ipapatulfo mo be? Sobrang haba ng pila dyan loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ang ginawa ko, inansend ko naman na. Kasi parang useless naman na yung mga sinasabi ko kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Rab pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yun alam. Kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Kasi para sa akin, mali yung, diba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin. Kahit ano pang misunderstanding yan, hindi, diba? Ayaw ko to sabihin kasi alam kong makakapanakit ako sa mga sabihin ko. Pero hindi ko ito i-filter. Diba? Kasi para sa akin, hindi pa din enough reason yung pagiging, yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo. Diba? Sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila, hindi ko sila, hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt. Kasi alam ko kung saan ako magsastand bilang natulungan. And alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin ko lang is yung kung anong alam kong tama. And kung ipaglalaban ko man ang sarili ko, I'll make sure na alam ko pa rin kung saan ako magsastand. So, huwag mo po sabihin yan sa akin na balingbing ako. Kasi wala akong sinabing masama kay Viance about sa Kalingap, especially kay Kuya Rab and kay Kuya Val. And hindi ko siya sinabi na, sige na be, ipatulfo mo sila, ganyan-ganyan. Wala po akong sinabing ganyan. Oo, nag-message ako sa kanya na yung ginawa ko kasi 'di ba kung maalala niyo po, nagpatulfo din ako and may pinatulfo din po ako. And ang ginawa ko doon, nag-video muna ako. Tapos pinost ko sa social media para mapansin agad ng RTI sa loob, 'di ba? Yun lang po yung shinare ko sa kanya. Pero hindi ako nag-advise sa kanya na ipatulfo niya si Kuya Rab and si Kuya Val. And hindi ko po alam na si Kuya Rab and si Kuya Val yun. Kaya huwag ka po magsalita sa akin ng ganyan, Kuya Radsin. Kasi sobrang mali ang accusations mo. And hindi mo po ba alam ang mga term na ginagamit mo? Sulsul. Saang part doon ang panunulsul? 'Di ba? Na high blood mo ako. Wala po akong ginawa or sinabi sa inyong masama para ganyanin niyo ako, Kuya Radzane. Grabe yung yung accusations mo sa akin. Ano pa yan? Ano pa yung sabi mo dun sa video mo? Balingbing. Paano naging balingbing yon? Tsaka wala po talaga akong balak magsalita regarding sa issue nyo. Even sa pagkwento nung sa pag-uusap namin ni Kuya Rab and sa mga realizations, mga lessons na nakuha ako sa pag-alis ko sa Kalingap, wala talaga akong balak i-share yun. Shinare ko lang yun kasi parang pinapalabas nyo na sobrang sama ng Kalingap, sobrang sama ni Kuya Val and ni Kuya Rab, diba? Even yung mga dating beneficiaries nagsasalita hindi naman pala kasi dalawa lang naman sila. Nagsasalita ng against kay Kuya Rab and kay Kuya Val na parang ang sama-sama nila na maraming nakikita or nararamdaman na mali na nangyayari sa loob ng community. 7 months po ako sa Kalingap. 7 months po ako naging beneficiary ni Kuya Rab and wala po akong nakitang mali and masama na ginagawa nila. And yung mga sinabi ko regarding sa Kalingap, lahat po yun about sa akin, about sa realizations ko, about sa mga lessons na nakuha ko, and sa kung anong totoo ang para sa akin kila Kuya Rab and kay Kuya Val. So, bakit parang triggered po kayo? 'Di ba? Bakit dinadivert nyo sa akin ang issue? Bakit ako ngayon ang gusto nyong pagfiesta ng mga reactors? 'Di ba? Bakit dinadami nyo ako sa issue nyo? Hindi nga ako nakikialam sa inyo. Grabe yan guys, pag magkwento yan about sa mga nangyari. Like mga scripted, mga mga ginagawa nila. Hindi paninira yun. Hindi yun naalis. Hindi yun naalis si Joy. Tinanggihan mo ako. Pati nang yan po ang yun ang side of the story ko. So, ang hirap lang kasi
Kasi iniiwas ko na nga ang sarili ko dyan sa mga issue nyo. 'Di ba pumasok sa live ko si Kuya Doc Love. 'Di ba nung wala pa yung issue, wala pang tulfuan nangyayari. 'Di ba winelcome ko naman po siya kasi ayaw ko nga magtanim ng hatred sa ibang tao, 'di ba? And ayaw kong mag-side kung saan-saan. Pero after nung ginawa nyo kay Kuya Val and kay Kuya Rob, syempre para sa akin, hindi dahil sa may binigay sa aking opportunity si Kuya Rob, hindi ko nga po yun inaasahan. Hindi ko inaasahan na manonotice nila yung pagkwento ko. Kasi kwento lang naman po yun. Kwento yun regarding sa akin, about sa akin. So, parang, bakit natitriggered kayo? 'Di ba? Tsaka, saan mo nakuha yung sul-sul-sul-sul mo? And yung balingbing mo na sinasabi. Grabe yung mga accusations mo, kuya. Pag hindi ka po tumigil, eto po ha, ako mismo to, ako ang nagsasalita. Ako ang magrereklamo sa'yo dyan sa sa daet nyo. Kala mo, mumuturin talaga kita, mumuturin ko ang pagpunta dyan para ireklamo ka. Hindi ako nakikialam sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo, sa mga issue nyo. Kasi may mga issue din akong hinaharap and wala akong plano na idagdag yung mga sa inyo. And alam ko na mali yung ginagawa nyo. Kaya kung bago yun nangyari, nalaman ko agad yun na si Kuya Rob and si Kuya Val ang ipapatulfo. Nag-advise pa po ako na pag-isipan ng mga ganyang bagay. Kasi hindi tama. Kahit saan mo tignan, hindi tama. And sa inyo, Kuya Red Zen, yan. Ano ko yan sa'yo? Advice ko yan sa'yo. Na alamin mo muna ang mga term na bibitawan mo bago mo bitawan. And alamin mo muna ang kwento. Paano ko susulsulan ang taong ando na nga? 'Di ba? Paano ko susulsulan na ipatulfo si Kuya Rob and si Kuya Val? Ako nga mismo nagulat nung nag-on air sila na si Kuya Rob tapos si Kuya Val pala ang pinapatulfo, 'di ba? Ang inirereklamo. Kaya wag niyo po ako idamay diyan sa mga issue niyo. Yan lang po. And yan po yung yan po yung paliwanag ni Medit, no? Na wala naman po siyang sinabi na or hindi naman po niya na-push si Medit na magpatulfo. At ayun nga, nung paano daw siya magbibigay ng advice, paano daw po siya magsusulsul, nung nagchat na daw si Medit sa kanya, is naandun na daw po siya sa tulfo. And sabi din po ni Medit na kung sakaling alam niya po kung sino yung ipapatulfo niya, is syempre is nagbigay siya ng advice na wag niyang gagawin yun. And napakaganda po yung sabi ni Medit na kung alam niya lang na si Kalinga Prab at si Kuya Val yung ipapatulfo niya, is nagbigay po siya ng advice bilang ate. Kasi tama yung sinabi niya na alam niya naman po kung ano po yung naitulong ng Team Kalingap sa kanya at hindi po yun yung way para sumbatan or para gantihan po yung mga taong tumulong sa'yo. And eto, nasabi din po ni Ridsin ito dahil nga kasi si Medit is syempre na-appreciate po ni Kalinga Prab yung kanyang ginawa, no? So parang nag-offer po sila na kung gusto niyang maging sa Velvet Box. And ayun po yung sinabi ni Ridsin o si Pulang Uod na dahilan kung bakit siya naging balimbing. Pero hindi naman po talaga yun yung totoo. Kasi narinig naman po natin yung paliwanag ni Medit is hindi naman po siya, and meron din po siyang ebidensya kung ano yung yung time zone ng kanilang chat. So maliwanag po na wala po siyang kinalaman tungkol sa pagpapatulfo, at ipinaliwanag niya rin, although sinend niya po yung
yung video na sinasabi niya na nag-video siya sa labas para mapansin po ng mga RTIA sa loob kasi sobrang busy nga sa labas. Yun lang po yun. Pero yung sinabi niyang, sige, ipapatulfo mo si na Kuya Bal at Kalimprab, wala naman daw po siyang nasabi na ganyan. Pero eto, sadya nga lang po talaga silang nang dadamay na kung saan nila ibinabaling yung issue, no? Kasi gusto nila sigurong matapos na yung ano sa kabila, kaya naman ipapasa na naman sa iba yung issue. Kaya ito na lang po, narinig natin yung paliwanag ni Medit na wala po siyang kinalaman tungkol dyan or hindi po siya yung nagsulsol, no? Bakit isinasali siya sa isa pang nanulsol kay V ay wala pong katotohanan. And narinig naman po natin yung panig ni Medit na maliwanag na sinabi niya na wala po siyang kinalaman tungkol dyan. And ayan lang po yung update natin sa ngayon. And maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking mga upload. Siyempre, sa ating mga ama at founder ng Kalingap din. Ayan, tuloy lang po natin yung support natin sa kanila. So, ayan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.